1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, nako, balitang-balita ngayon sa social media. Este Cortesi is a pregnant. So, eto na nga, kumakalat na ngayon sa social media ang post ng Celeste Cortesi na with ultrasound na may baby. So, isa nga siyang pregnant, confirmed. And then, ayun, I'm happy for Celeste Cortesi. Finally, di ba? So, si Celeste, yung iba, gusto nila sumali sa Celeste sa MGI All-Stars. Pero mukhang malabo na talaga mangyari yun dahil nga pregnant nga ang Celeste Cortesi. To be honest, si Celeste, parang sinabi naman niya na sa atin talaga na last pageant niya na ang Miss Universe Philippines. Di ba nag-post na siya noon na tapos na siya sa pageantry. Ang mga tao na lang talaga nagpupush na sali ka sa MGI. Akala nyo naman kasi meron kayong pinatagong pera kay Celeste para pasalihin nyo na lang siya ng ganong-ganon. Siyempre, malaki din yung nagagastos nila pag sumasali sila sa pageant. And then, ayun. So, ako para sa akin, okay na. Kung sino man ang partner ni Celeste Cortesi, I hope na sana ay magpakasal sila para sa baby nila. Kung hindi naman, ay okay lang. Diba? So, I'm happy for Celeste. Kasi syempre, ano yan kumbaga parang regalo yan ng Diyos. Wala nang ibang magandang mangyayari talaga sa buhay mo ang magiging nanay ka, di ba? So yun, sana babae din ang maging anak niya para in the future pwedeng maging Miss Universe Philippines. So, di ba? Malay natin, hindi natin alam. Mga future, ano yan, Mr. and Miss Universe. Oh, di ba? Hindi natin alam. Basta ayun, I'm happy for Celeste Cortesi. At least, di ba? Nakita naman natin na, kumbaga parang, yung pag-grow ni Celeste Cortesi. And congratulations, Celeste. And then, ito ang sumunod natin, chika. Coco Araya, hahabol daw sa MGI All-Stars. Totoo ba to? So, ang alam ko, pregnant din tong si Coco Araya. So, parang feeling ko, parang sana, palagpasin na muna, wag muna ngayon. Oo, kasi parang hindi maganda na may pregnant na, alam mo yon, syempre may bata sa loob, tapos syempre yung mga activity. So, ako para sa akin, hindi advisable, para sa akin lang hindi advisable yung mga pregnant ay magsisali sa mga beauty contest na to. For what? Dahil gusto na may-ari, di ba? So ako para sa akin, no way. Hindi dapat. Dapat ay yung protection sa pagbubuntis. Siyempre, dapat yung kung paano, alam mo yon, makakatulog ng maaga, hindi may stress, hindi mapapagod. So yon yung isipin ng may-ari bago mo pasalihin yung mga ganitong pregnant, di ba? So ako para sa akin, hindi maganda. Pero alam ko naman na biro-biro lang at hindi naman sasali at ilalagay ni Coco Araya yung sarili niya sa alanganin para lang mag-join sa MGI All-Stars. For what? Di ba? So, yun. So, ako para sa akin siguro pagkapanganak niya at malaki na yung bata, pwede naman siya mag-join. Kasi ang MGI All-Stars naman, hindi lang naman to
ngayon, alam ko na pangmatagalan siya. So, yan. So, alam ko, joke-joke lang nila yan at, ayan, binibigyan namang attention masyado ng social media creator na, alam mo yon na para kagatin natin yung mga isyong ganito. So, ako para sa akin, no. Huwag sumali, huwag ilagay sa alanganin yung sitwasyon niya dahil pregnant siya. Hindi sa ayaw ko siyang sumali. Mabait naman si Coco Araya at alam mo yon magaling din naman talaga. Pero, not for now. So, better na mag-focus siya sa pagbubuntis niya kasi ito yung kaunang-unahan niyang pagbubuntis. So, mag-focus lang siya doon sa pagbubuntis niya at alagaan niya ang sarili niya. Hindi na para isali niya dito sa sarili niya sa MGI All-Stars. Diba? So, yun, nakakaloka. Ay nako, ewan ko sa inyo. Kaya dapat talaga, ang mga pageant ay para lang sa miss talaga. Hindi siya para sa may asawa, sa may anak. Kasi kapag may anak ka, alam mo yon sana maging Mrs. na lang yung mga pageant na yan. Di ba? Mrs. MGI. Oo, ganon. Or, alam mo yon kasi di ba parang lang na lang siya sana sa miss talaga. Hindi talaga ako agree sa mga pageant na ina-allowed nila ang married woman, ang pregnant, ang ano, kasi parang feeling ko, dapat nakafocus na lang tong mga taong to sa pag-aalaga ng mga anak nila. Hindi para magpa-pageant o sumali pa sa pageant. Ano ba? Oo. Walang pinagkatandaan. So, yun lang yung akin ha. So, yun. So, I think dapat hindi talaga ina-allowed na yung mga Mrs. and pregnant woman and then yung tawag dito single woman, dapat mag-focus sa bata kasi syempre yung bata kailangan ng kalinga ng ina, di ba? So yan. So good luck at wish all the best. So ito, Stephanie, super excited na sa pagbabalik para sa pageant sa stage. O, isa pa tong trying hard din. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan siya bumalik. Ang alam ko, kakapanganak lang din neto. Kaya medyo nagbago na yung itsura niya. O, di ba? So, dapat ayusin niya rin yung sarili niya. I think, maganda pa rin naman si Stephanie. Naniniwala naman ako. Pero kasi, di ba, parang ang hindi ko maintindihan, bakit parang ang mundo nila ay pageant lang. So, ayan, may anak na sila, mag-alaga na lang sila ng mga anak nila, di ba? So, I'm so excited na makita kung ready naman siya, bakit hindi, di ba? So, ibigay niya yung best niya, kung ito yung test niya sa sarili niya para malaman na parang, ay, kakabog ba siya? O, di ba? So, yon. So, ibigay niya yung best niya. And then, wish all the best para kay Stephanie. And let's see kung siya nga ba ay kakabog ng bonggang-bongga. O, di ba? Sunod-sunod yung topic natin, puro mother, no? So, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. So, yung mga natanggal kahapon dito sa sa Miss Universe Philippines. Oo, ito nga. Marami nagsasabi na dapat daw ibalik daw sa wildcard si Ashley Subiano. Ayan. So, naloloka ako din sa mga tao, no? So, nung una, deadma sila. Wala silang suporta na binibigay kay Ashley. Pagkatapos yung natanggal, ang sasabihin nila, bakit natanggal? Pero, yung nandiyan dyan, na sinasabi nila, hindi naman kumakabog. So, yun na yun. Ayun yung sagot. Diba? So, marami kasing mga kumakabog more than kay Ashley. Siyempre, nandoon ako nanghihinayang ako para kay Ashley na hindi siya nakaabot hanggang sa top 20. So, ganun talaga, it's a competition. Pero sabi naman ni Ashley ay happy naman siya, yung experience niya. Siyempre malungkot sa kabilang banda dahil hindi na nga siya nakarating sa dulo ng competition. Pero naniniwala naman ako na pwede itong mabunod sa wild card. Kasi 5 naman yun, di ba? So parang feeling ko isa yan. So isa din sa mga naiisip ko na pwedeng mabunod sa wild card si Bohol. Dahil alam ko si Bohol ay palaban din. Pwede din mabunod sa wildcard si Iligan. Yes! Ayan yung mga nakikita ko na mabibigyan ng chance na makabalik. And then, I wish talaga ibalik nila si Iloilo Province. Yon. So, sana bigyan din nila ng chance na makapasok uli sa
sa finals ng Miss Universe Philippines. To be honest, Iloilo Province, ayan, si Luciana Laguna, and then ito naman gusto ko din maibalik syempre si Bohol, 'di ba? Kasi magaling din to si Bohol. So, ito din si Negros Oriental, ayan. So, pwede din nila ibalik yan dyan ng bonggang-bongga. At sabing ganun si Taal daw. So, ewan ko, hindi ko alam. Basta, ayun, yung apat na nabanggit ko, okay na okay. So, ngayon, kung bibigyan nila ng chance si Taal, bakit hindi? Di ba? So, yun. So, ako para sa akin, don't worry, kasi may wildcard pa naman. And parang feeling ko pipiliin nila to sa wildcard. Especially si Ashley Sabiano. Alam ko na bibigyan nila ng chance na makabalik to sa finals night. So, yan. So, tingnan natin. Ayan, ako, ang lakas ng pakiramdam ko, si Bohol, babalik din yan dyan. Tapos, ang lakas din ng pakiramdam ko na babalik din babalik din yan talaga si Luciana Laguna. Kaya, it's okay. Ando doon naman, sinabi naman nila na may wildcard naman. So, possible, yung mga kandidatang to ay makita natin ng bonggang-bongga. Diba? So, don't worry. Be happy. And then, eto na nga, para sa sumunod na chika. Siyempre, ang pambato ng Tarlac umaariba ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. To be honest, kahapon sa gala night nila, gandang-ganda ako dito kay Tarlac. Isa si Tarlac sa mga nakikita ko na, alam mo yun, sinasabi kasi nila mahina ang Q&A. Pero sa totoo lang, kung face card ang pag-uusapan, bongga at panalo, talagang beauty queen. Gusto ko yung face value niya na talagang, alam mo yun, ang lakas makatama rin green. Tapos, ang ganda ng mga eksena, ang ganda ng execution. So, yon beauty queen. Ang haba ng leeg, ang haba ng mga galamay, at hindi awkward kumilo. So, parang feeling ko, etong si Tarlac, pwedeng mabigyan ng chance na, alam mo yun, maging Miss Charm ng bansa natin. Sa totoo lang, isa yan sa mga nakikita ko ay baka ito ang gawin nilang Miss Charm. So, depende na lang yan kay Tarlac kung paano talaga siya lalaban dyan ng bonggang-bongga. Kaya na kasi yung mga koronang to, appointed din lang naman. Kung hindi man sila mag-penetrate sa Q&A dito, sa finals night, kung tatanggap sila ng ibang crown, tapos napipisil sila ng organization na, oy, gusto ko yan. Kasi sa totoo lang, ang labanan lang dito ay Miss Universe Philippines crown. Sa totoo lang, ayun lang, wala nang iba. Isang corona. Di ngayon, yung ibang girls na, alam mo yun, na hindi mananalo, pwedeng i-appoint ng organization. Kaya tinatanong to, ikaw, kahit mag-penetrate yan dyan o hindi, kapag gusto ng organization na ipasok yan, so, mapapasok yan, di ba? So, ngayon, ang tingin ko, si Tarlac, syempre nakikitaan din nila ng potential at in fairness naman kay Bakla talaga, maganda naman talaga si Bakla, di ba? Kaya parang feeling ko si Tarlac, aariba yan ng corona. So, yun lang yung tingin ko, ha? But let's see. At eto ang sumunod na chika. Busy-busy ang mga reyna ng Miss International, Miss World, at saka Miss Grand. Sa Miss World, ayun nga, so alam naman natin na talagang maraming ganap si Oppo. Imagine ninyo, parang nung nakaraang buwan, itong buwan na to, galing siya sa, kung di ako nagkakamali, Vietnam. Tapos biglang, kinabukasan, nasa Thailand na, di ba? Tapos ngayon naman, after ng Songkran, ayun, nasa Tanzania na. Di ba? Ganun kabongga si Oppo, na talagang punta dito, punta doon, punta dito. At take note ha, Diyos ko, Africa. So yon, ang layo. So, ako para sa akin, alam ko naman si Oppo talaga ay in demand na Miss World at alam naman natin ang Miss World ay beauty with the purpose naman talaga at in fairness naman kay Oppo, kamimit ko lang sa kanya nung Songkran, talagang grabe, iba tong batang to, sobrang anlakas makareyna. And then, ito naman si Miss International ay nasa Peru naman, di ba? So, syempre alam naman natin na ang Miss International hindi naman tulagari, paminsan-minsan lang may imbitasyon, kaya nakakarating sila sa iba't ibang bansa. And then, pagdating naman sa Miss Grand, eto medyo nalulungkot tayo kasi wala pa talaga tayo nakikitang ganap kay Emma Tiglao maliban sa mga fashion week sa Pilipinas at saka umatin siya dito ng Miss Grand. So, yun pa lang.
Pero, syempre, looking forward tayo sa magiging eksena niya. I think by June, ayun na. So, sunod-sunod na yan. And congratulations, syempre, kahapon kay Emma Tiglao dahil rumampa nga to sa bench fashion show na ang bongga-bongga niya, di ba? Congratulations and good luck, di ba? So, para sa sumunod nating chika, eto nga, Mr. Nawat at Telemundo sa Puwersa. So, mga binibining Mexico, ito, may message dito. Nagustuhan ni Nawat, di ba? Nilike ni Nawat. Sabing ganon, ang Nawat at Telemundo na balak bilhin ang Miss Universe. Bawat isa sa kanila ay nag-alok ng hiwalay para makuha ang Miss Universe. So, yung Telemundo gusto rin makuha ang Miss Universe. Ito din si Mr. Nawat ay gusto din makuha ang Miss Universe. Ngunit wala silang napagkasunduan. Hindi napagkasunduan ng organization na ganun nga. Si Nawat naman ay sa kanyang bahagi ay nagpahayag sa isang kamakailan lang live stream na kung hindi nila siya ibebenta, kung hindi ibebenta ng Miss Universe, ay puputulin niya na ang ugnayan na brand at hihingi na ng refund sa kanyang puhunan. Mahalagang tandaan na siya ang National Director para sa Thailand matapos makuha ang lisensya sa loob ng 5 taon. So, yan. So, hindi ko alam kung totoo to. Pero kasi, ayun nga, di ba? Hindi lang naman si Mr. Nawat ang nagpaplanong makuha ang Miss Universe, kundi kahit si Mr. Chavit Simpson, na parang wala na nga tayong update kasi parang tumigil na sila sa kakahanap kung paano to mabibili. Kasi hindi naman talaga pinagbibili ng honor. Ayaw nilang ipagbili. Kasi nga, syempre, kikita sila ng malaki dyan. Charot. So, yon. So, hindi for sale ang Miss Universe. Pero, dahil nga sa sitwasyon ni Kun An, ang daming mga nag-o-offer na sila ang kukuha ng Miss Universe, sila ang bibili. At either si Mr. Nawat, alam ko, naging kasosyo siya dito sa negosyo nila. And then, ayun, hinahayaan niya lang na, alam mo yun, tumakbo. Pero, ayun nga yung mga kondisyon niya, gusto niyang makuha. And then, ngayon may MGI All-Stars na ginagawa si Mr. Nawat. Tapos kung napansin ninyo, ang mga pinagkukuha niya, yung mga medyo nakaalitan din ng Miss Universe. And, ayun. So, ang sabing ganon, so nagsisimula na ba ng tapatan talaga si Mr. Nawat at ang Miss Universe? So, hindi ko rin alam yan. Kasi, ang alam ko, si Mr. Nawat nagtrabaho sa kanila nung ginawa ang Miss Universe dito sa Thailand. At alam mo yon, na-stress din naman si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. And then, pero naidaos naman nila ng maayos. Ang ending, naging okay ang lahat. Diba? So, yon. And then, ngayon, gagawin ang Miss Universe sa Puerto Rico. Umaasa ako na part pa din si Mr. Nawat diyan sa competition na yan dahil ang alam ko, sila pa rin ang kukunin na production. Pero, ngayon, may narinig ako na isa sa mga post na sinabing gano'n na kung hindi daw ang may-ari ng Miss Universe ay yung bagong may-ari ngayon, hindi daw makikipag-ugnayan si Mr. Nawat dyan sa Miss Universe. So, yon. And then, ayun nga, may napapabalita na binibili din ng Telemundo. Hindi rin naman nila napagkakasunduan yung mga, kung ano yung mga bagay na dapat nila mapagkasunduan dyan. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo kasi parang talagang nandoon sila sa target na makuha ang Miss Universe para masalba. Pero nandoon kasi yung Miss Universe ngayon sa kamay na hindi alam kung ano ang meron ang Miss Universe, di ba? So ayan ang isang patunay na ipinanalo nila si Fatima na parang wala namang kasalanan si Fatima, sa totoo lang. Ayokong i-blame si Fatima at ayoko din na parang wala namang kwentang Miss Universe yan. Because tao si Fatima at may puso din. Kumbaga, parang biktima din lang naman dito si Fatima. Kumbaga, ginagawa ni Fatima yung trabaho niya, nakikita ko. Pero, ang mali kasi ng organization, eto na yung halimbawa na hindi marunong humawak yung organization ng Miss Universe ngayon. Kumbaga, parang
parang hindi po pwedeng masunod ko ano lang yung gusto nila. Dapat magkaroon sila ng panel of judges and then ipakita nila sa tao yung credibility na tinatawag na pinag-iingatan ng Miss Universe mismo. Kasi kung patuloy nilang gagawin to, talagang patuloy ng babaksak at mawawala sa eksena ng bonggang-bongga ang Miss Universe. So wag nilang sayangin yung pagkakataon na may tiwala pa kahit konti ang mga tao sa kanila at naaaliw pa dahil baka ang ending nito ay wala nang manood sa kanila. Diba? So, yan. So, good luck. Good luck sa organization. So, habang andyo dyan, may mga interesado pa, gusto pang humawak, ibigay na nila para, alam mo yon, alam kung paano patatakbuhin ang Miss Universe. Kasi ang Miss Universe, sabi ko nga, sana ibalik na lang to sa Amerika tapos yung usapan, mas gusto ko pa na si Donald Trump ang may-ari ng Miss Universe. Kahit para sabihin pa natin, puro Latinas naman ang mga pinapanalo niya. I'm so happy. At least nakikita natin na bongga ang kompetisyon. Diba? So, yon. And good luck sa kanila. Diba? So, yon. Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Rampahan dito sa Miss Universe. Nagkabugan kahapon. At isa na nga dito sa mga talagang tinignan ay si Nicole Bermeo na napakaganda. Yes, totoo naman. At saka syempre, hindi rin nagpakabog ang pambato ng La Union, di ba? Andiyo dyan din yung pambato ng Pampanga, Taguig na talagang umariba ng bonggang-bongga yesterday sa kanilang gala night. To be honest, ako, kay La Union, sobrang I think kailangan lang din nila Union na i-train talaga ng todo, no? Para pagdating sa Miss Universe, ipolish yung mga galawan niya. Ako naman may tiwala naman ako sa organization ng Miss Universe na kung sakaling etong sila Union ang mananalo ay ipapolish nila yung mga eksena neto, di ba? So yon. So I hope na magawa yan ng organization kung sakalin sila Union. Ito namang si Nicole Bermeo ay nag-shine siya yesterday after na, alam mo nga yon, na pinag-usapan siya sa closed door interview at ganun nga ang nangyari, di ba? So ngayon, at least parang nakabangon at nakabalik. So ang tanong ng lahat, sila kayang dalawa ang mag-last two standing dito sa Miss Universe. So, malalaman natin yan very soon. So, yan. And good luck and wish all the best para kay La Union at saka kay Nicole Bermeo at sa iba pang kandidata ng Miss Universe Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.